Init na naman. Mukha kasi siyang hindi mainit, kaya lagi kong hinahawakan eh. Naaalala nyo ba mga bibis? Kung ano nung binintang nyo sa akin nung nagluto ako ng pakbet? Sinabi nyo sa akin, hindi ako Ilocano. Sinabi nyo sa akin, mali. Sinabi nyo sa akin, impostora! Manluloko! Chares, hindi naman yun yung mga iba nyo sinabi. Pero maraming nagsabi na mali yung pagluluto ko ng pakbet dahil hindi ko ginisa! So ngayon mga bibis, magluluto tayo ng pakbet na ginisa. At ang ginamit na bagoong ay hindi bagoong isda. Let's go! Sa araw ng Pasko, ipakita sa mundo. So mga bibis, alam nyo ba? 9 months nyo akong makikitang naka-duster na ganito. Pasintabi lang ha, 1,000 pieces po yung ganito ko. Tsari. Nakita ko na ang damit na pinaka-komportable ako at ito yon. So marami akong binili na ganito. To, yung mga panyunyo nung elementary at high school, suot ko. Ang tawag sa outfit na to ay Modern Filipina Cooking Mom. So ilalagay na natin ang ating sibuyas. At alam nyo kay Kidlat noon, yung mga gisa, nasusuka talaga ako. Kahit yung pag nagigisa yung kapitbahay namin. Ngayon, basta ako ang magluluto, kaya ko. So, nilagay ko na yung bawang. At ngayon, guys, hindi ako pinipimples sa muka, pero pinipimples ako sa katawan. Pero okay lang, that's life. And then, after, guys, igigisa na rin natin ang ating kamatis. Masarap na maraming kamatis. Feel na feel ko magluto dito. Pero ang hindi ko pa nagagawa dito sa kusina ay mag-twerk. Charing. Saan ko ba nakuha yung pakbet ko dati na hindi ginigisa? Yun po ay turo ng aking lola, tito, ate, tita na taga Santa Ana, Cagayan. Tapos nga, nung nakita ko sa mga comment na hindi yan ginigisa, hindi yan luto, hindi tuloy-luto yan ang kinain nyo, ganyan-ganyan. Tumawag agad ako sa tito ko. Sabi ko, tito, yung tinuro mo sa aming luto, mali ata, nagpapanggap ka lang atang Ilocano. Tawa-tawa siya. Tapos sabi niya, hindi, ganyan talaga ang pakbet na nakasanayan namin dito. Huwag ka maniwala doon, sabi niya. Eh di syempre, kanino ba ako maniniwala? Syempre, sa kamag-anak ko because blood is thicker than the others. Blood is thicker than water. Blood is thicker than the commenter. So, ilalagay na po natin ang karne. Syempre, ang karne dapat lutuyan, ha? Ang karne dapat hugas, syempre. Bakit ang daming karne ang nilalagay ko? Obviously, mahilig po ako sa karne. So, ito, yun nga, ang pinagkaiba mga vivis ng Ilocano sa normal is ginigisa. Kami, hindi kami nagigisa. At saka guys, lagi ko sa inyong sinasabi, ang mga pagluluto ko, hindi ito inaral. Hindi ako professional, hindi ako chef. Natutunan ko lang to dahil mahilig akong manood sa ate ko at sa mama ko dati tuwing nagluluto. Kaya nga si Kidlat, kapag nagluluto ako, kapag nagbe-bake, ganyan, gusto ko pinapanood sa kanya. Kasi ma-absorb niya yun balang araw eh. Although 2 pa lang naman si Kidlat, pero activity na niya kasi yun. Pag gusto niya magmerienda ng tinapay, siya pinapagawa ko, kaya may hagdan ako dito. May mali pa ako nagawa rito, suta. Alam niyo kung anong mali ko? Dapat inuna ko yung bagoong bago ko nilagay yung karne. Eh ako rin naman kakain nito, halo-halo naman to sa tiyan ko. So, kayo, kung gagawin nyo na lang, unahin nyo na lang yung bagoong bago nyo ilagay yung karne. Ito na, ang isa sa pinagkaiba. Sa Ilocano, bagoong isda. Dito naman sa normal na pakbit dito sa atin, ganitong bagoong or yung alamang. So, lalagyan ko na yung karne niya. Huwag natin ganun karamihan. Tikman na lang natin mamaya. Tapos pwede tayo magdagdag ng dato puti na toyo. Pwede tayo magdagdag ng ano. Kasi papakita ko sa inyo ano ang magpapasarap dito. May nilalagay ako sa ganitong pakbet para mas sumarap. So ngayon na nagisa-gisa na natin yung baboy kasama yung bagoong, pwede na tayo maglagay ng tubig. Takpan lang muna natin. So, ito guys ha, medyo luto na yung ating karne. Binalikan natin siya after 24 years. Charing. Siguro mga 15 minutes ako nawala. 15, 20, 30, I don't know exact. Ang arte! Babae talaga to. Yung kuko ko ha. Dr. Arlene, kung nanonood ka man, huwag kang magalit. Dinikit ko lang to. Hindi ko alam kung bakit. Pero feel ko siya. So, pwede na tayo maglagay ng gulay. So, unahin natin kalabasa. So, sa Ilocano, kamote. So, dito kalabasa. Actually, pwede na natin ilagay lahat ng gulay eh.
Kasi yun din naman ang ending nun eh. Okra, sitaw, and talong ni Kong TV. Chareng. Lumipat na kami ng bahay. Hindi ko pa rin masakto yung mga takip. Let it cook! Let it cook! Ganito na kapag gutom ka na eh. Yung tinititigan mo na siya na sana. Sana naman. Baka naman. Naluto ka na. Anong oras na, Bi? Mamaya pa yan. Luin na natin siya. Gutom na ako. Bango! Whew! So mga VVs, ayan, malapit-lapit na siya maluto. So ito na ang ating sekreto. Ang Datu Puti Oyster Sauce. Dahil mga VVs, gusto ko nga manamis-namis. Manamis-namis alat siya. This is the perfect ingredient. Datu Puti Oyster Sauce. And lalagyan na rin natin siya ng paminta. Haluin na natin. So, takpan muna natin. So, titignan na natin siya, guys. And, titikman kung meron pang kailangan idagdag. Almost perfect. Pero, since onti lang yung nilagay ko na bagoong and onting oyster sauce lang, ang nilalagay ng iba dito para lumasa pa is patis. Ako naman, ang bet ko ay Datu Puti Toyo. So, lalagyan ko lang siya ng konting-konti. Tapos, solve na ako. Ayan. Oh my God, kaka-excite. So, mga VVs, tingnan na natin. Mukhang luto na to. Tadaan! So, ito na guys, ang ating cravings! Diba? Kung ano ang cravings ko, lulutuin ko. So, okay na to guys. Papatayin na natin yung cameraman, yung ano. Alam mo nung buntis ako, yung mga intrusive thoughts ko, nasasabi ko na. Dati kaya kong itiis yun eh. So, ayan, luto na mga VVs. Ang ating ulam for today's video. Isa-serve na natin siya at ipapatikim na natin kay Kong. Lalagay na natin ang ating ulam. Daming karne. Gusto ko talaga sa pakbet maraming karne. Kasi gusto ko bawat kagat ng gulay may karne. Madaya eh. Ano ito, pinakbet? Pakbet na ginisa. Kasi naalala mo yung dating pakbet Ilocano? Oo. Nawindang sila, hindi daw ganun. So, naggisa na ako. Kahit ano naman mangyari, baka mali pa rin yan eh. Kanya-kanya kasi naluto eh. Ngayon, naggisa ako. Yung Ilocano kasi hindi. At saka, Hindi, magagalit naman sa'yo, Ilocano kayo. ako rin, gutom na ako eh. Ang galing ng asawa ko. Sarap. Nung niluluto ako. Pareho. Sarap. Buti siya, nasasarapan siya sa luto niya. Madami ako naririnig, pag sila nagluluto, umay na silang kainin yung mga luto nila. Siya baliktad. Alam mo kung bakit? Cravings! Nalalasahan mo yung manamis-namis alat? Oyster sauce. Di ba naglalagay na ako lagi ng oyster sauce? Oo. Ang sarap. Doon ko na nakukuha yung tamis alat na gusto ko. Sarap. Sarap. So mga VVs, ano ba ang mga cravings mo? I-post nyo na at i-share at ilagay ang hashtag na Datu Puti Cravings. Sarap? Oo. Sarap. The best. Anong gusto mo next? Kahit ano nga, kahit mga adobong pusit, gano'n. Yun cravings ko. Adobong pusit? Adobong pusit? If you're not subscribed to Team Payaman, why not? Coconut Paknot. Subscribe now and ring the notification bell. Gago!